Shout out mga kadyeste! Magandang buhay sa lahat at welcome kayo sa aking channel. Nandito na naman tayo sa bago nating video. Ipapakita ko lang ang aking alaga. Please follow, like and share ang aking video para dumami pa tayo sa larangan ng sabong. Maraming salamat and God bless sa lahat. Top 7 feeding mistakes na dapat iwasan para laging alert, malakas, at healthy ang alaga mo. Gusto mo bang laging alert, malakas, at kondisyon ang alaga mo sa training o daily routine? Maraming breeders at handlers ang nagkakamali sa feeding program. At yan kadalasan ang dahilan kung bakit hindi umaabot sa full potential ang alaga. Sa content na ito, pag-uusapan natin ang top 7 feeding mistakes at kung paano mo ito maiiwasan para mas maging consistent, energetic at healthy ang alaga mo araw-araw. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. 1. Overfeeding sa umpisa ng araw. Mistake. Kapag sobra ang feed sa morning, nagiging mabigat ang tiyan at bumabagal ang galaw ng alaga. Solution. Magbigay lang ng light to moderate feed sa umaga at hatiin sa maliit na portion. Tip. Mas maganda kung obserbahan mo muna ang gana at alertness bago dagdagan. 2. Skipping protein sources. Mistake. Maraming nagkukulang sa protein, kaya mahina ang muscle development at stamina ng alaga. Solution, dapat nasa 25 to 30% ang protein content ng feed, kaya piliin ang conditioning mix o high-protein commercial feeds. Tip, maganda rin maghalo ng konting munggo o cracked corn para mas balanced ang energy at hindi sobrang init sa katawan. 3. Overfeeding sa huling araw, bago routine. Mistake. Maraming breeders ang nagkakamali rito. Binubusog ang manok bago mismo ang routine o pointing. Ang problema, kapag mabigat ang tiyan ng alaga, bumabagal ang kilos, humihina ang reflex, at bumababa ang alertness. Minsan pa, nagkakaroon ng acid o kabag sa loob ng tiyan dahil hindi pa lubos na digest ang kinain bago ang activity. Solution? Sa huling 2 to 3 days bago ang routine, magbigay lang ng light feed. Sapat lang para may laman ang katawan, pero hindi sobrang busog. Pwede gumamit ng conditioning feed na may halong cracked corn o wheat para madaling tunawin. Tip, 2 days bago routine, kalahating rasyon lang ng normal na patuka. Last day o araw ng routine, light feeding sa umaga, tapos focus sa hydration at energy. Bigyan ng glucose water o honey water sa umaga at hapon para may instant energy boost. Timing secret. Ang tamang feeding schedule bago routine ay nakadepende sa tiyan ng manok. Dapat by the time ng activity, hindi puno, hindi rin gutom, kundi alert at magaan ang pakiramdam. 4. Ignoring hydration. Mistake. Kapag kulang sa tubig o electrolyte, mabilis mapagod ang alaga at humihina ang alertness. Solution. Laging may malinis na tubig, pwedeng haluan ng honey o glucose. Tip. Sa mainit na araw, magbigay ng electrolytes every 2 to 3 days para maiwasan ang dehydration. 5. Wrong ratio ng protein at energy feed. Mistake. Sobrang carbs o sobra protein, imbalance sa stamina at alertness. Solution. Sundin ang protein 25 to 30%, energy 70 to 75% ratio. Tip. I-adjust ang timpla base sa response ng alaga kung sobrang init o mabagal kumilos. I-balance agad. 6. Not adjusting feed sa bloodline o edad. Mistake. Maraming breeders ang nagbibigay ng pare-parehong patuka sa lahat ng manok kahit magkaiba ang bloodline o edad. Ang problema, bawat linya ng manok may kanya-kanyang metabolism, ugali at recovery rate. Kaya kung isang feed lang ang gamit mo sa lahat, may ilan na sobrang bilis tumaba habang ang iba naman hirap mag-develop ng muscle o stamina. Solution. Obserbahan ang ugali, gana, at bilis mag-recover ng bawat alaga. Ang mabilis uminit o masiglang bloodline ay dapat medyo bawasan ng carbs at dagdagan ng light greens o fiber para iwas sobrang init ng katawan. Samantalang ang medyo mabagal mag-kondisyon na linya, tulad ng roundhead o lemon, ay pwedeng dagdagan ng energy feeds tulad ng corn o wheat para lumakas at gumanda ang stamina. Tip, young stags, 5 to 7 months.
Mas mataas sa protein 28 to 30% para sa muscle development. COX sa conditioning stage, 25 to 27% protein plus 70 to 75% energy feed para sa endurance. Older birds, bawasan ng konti ang protein para hindi ma-stress ang atay at digestion. Secret insight, hindi lahat ng manok pareho ng katawan at ugali. Kaya ang tunay na breeder, marunong magbasa ng kilos, gana at reaction sa feed. Yan ang susi para maging consistent ang performance sa bawat exam. 7. Skipping observation ng appetite at behavior. Mistake. Kapag hindi mo binabantayan ang gana at kilos ng alaga, mahirap malaman kung tama ang timpla ng feed. Solution. Maglaan ng oras araw-araw para obserbahan ang alertness, dumi, at energy level. Tip. Ang tunay na sekreto sa tamang feeding ay consistency at observation, hindi sa dami ng gamot o vitamins. Kaya mga boss, tandaan, disiplina, obserbasyon, at tamang timing ang tunay na sikreto sa successful conditioning. Hindi sa dami ng gamot o vitamins na kukuha ang galing ng manok, kundi sa steady routine at tamang alaga. At huwag kalimutan, bawat manok ay may sariling ugali, bloodline, at body type. Ang trabaho ng breeder ay maintindihan ang bawat isa para makuha ang tamang timpla ng training, feed at rest.